Opo, at ang inaantabayanan din natin yung nabitin tayo sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte last year ata yun, kung di ako nagkakamali, na meron siyang ilalabas niya kung, kasi di ba nagkaroon ng internal na survey, kaya siya yung nilapitan ng Marcoses, kinumbinse dahil nakita nila na hindi sila mananalo. As per ano na rin ito, Vice President Sara Duterte, na hindi sila mananalo talaga. Kaya kailangan nila ang isang Sara Duterte para makuha yung mga suporta nito. Kasi napakalakas po ng mga Duterte pa rin. Bumaba si dating Pangulong Rodrigo Duterte na may mataas na rating, mas mataas pa nung kanyang pag-upo. Pero sa kabila nito, ay meron ding nagbabanggit ng mga loyalista na nanalo itong si Vice President. Binabaliktad nila ang mga pangyayari po, Ginoong EB. Well, no, tama ka. At hindi nga lang si VP Sara, nauna nang nag-mention yung kapatid ni Bongbong Marcos mismo, si Senator Amy Marcos, nung sinabi niya kung paano nabuo yung unity team. No? At yun na nga, no, sila nga, at talagang sila. Gusto nga sana noon ni Amy Marcos na maging presidente si Inday at vice-presidente itong si Bongbong Marcos. At hindi nila akalain na mag-giveaway nga si Inday bilang vice-presidente ni Bongbong Marcos. At yun na nga, here we are, the rest is history. So yung claims na yan na ang nagpanalo kay VP Sara, no, ay ang mga loyalista votes, no, I really doubt, no, and I in fact para na yung mga dilawan na yan, yung mga loyalista ngayon, they are irrelevant, no, to this political exercise, if I may say that. Ang tingin ko dito, mas malaki yung sway votes, no, which is the class C, D, and E crowd, no, na wala naman talagang sorry to say this, no, na wala naman talagang concrete political ideology at talagang madaling ma-sway, no, yung sway votes, no, kung tawagin, no. 'Yun ang marami ngayon, no. They have their own political base yung mga loyalista, pero they are significantly lesser than the political base of the Dutertes, which I would argue is majority of the Visayas and Mindanao still. Hindi po maitatanggi na ang star factor ng Duterte, ng mga Duterte ay andyan pa rin po, no? Sa kabila ng wala ngang naging presidente na sumunod after dito kay dating Paulo Rodrigo Duterte, pero nandun pa rin yung kapangyarihan, yung kumbaga yung dating nila sa taong bayan, no? Kahit saan magpunta, rockstar pa rin, hindi pilit, no, na kailangan mo pang, oy, pumalakpak kayo, nandito ang presidente. Wala. Talagang pinagkakaguluhan kahit saan man sila, no, ng tatay at saka yung itong anak, kahit sila pumunta. Kahit nga itong si Kitty Duterte na hindi involved sa mundo ng politika, nakakakuha nga ng mataas na engagement ito, bata ito, pero nakakakuha ng engagement na dala mula dito sa kanyang tatay. Meron ding yung, akala ko nga, peke yung video doon sa Singapore na bukang bibig ng mga overseas Filipinos doon. Yung apelidong Duterte, nung pumunta doon minsan si Senador Jinggoy Estrada, no? Duterte yung kanilang bigkas, at kahit saan doon sa sinulog po, no, na sinabi niyo po ay talagang dumagundong ang apelidong Duterte. No, ngayon po ang tanong ko po dito po sa development sa impeachment, ito ba ay maling hakbang kumbaga sa kanilang political career itong pag-push through nitong impeachment na ito, dahil maaring kabilang ito sa ikukonsidera ng mga botante sa darating na halalan dahil sa nandun pa rin yung pagnanais nila na may makaupong mga Duterte, na imbis na makakuha sila ng simpatsya, baka mabalikan sila at hindi na manalo sa darating po na halalan. Sir EB. Well, we don't have to look further than the election, Admar, no? MJ at mga kababayan. Imagine the backlash of those congressmen and women na pumirma doon sa impeachment. Grabe yung to the point na nag-turn off na ng comment section nila yung mga kongresistang pumirma. To the point na may mga kongresista na nga na nag-deactivate ng kanilang mga social media accounts.
So therefore, yung sinasabi mo, yung backlash ng impeachment, talagang magtutuloy-tuloy yan until the election. And it will be judgment day for all these people, especially those congressmen na may medyo malakas-lakas din na kalaban, and especially if yung kalaban nila ay endorsed na rin ng mga Duterte. At tama ka, no? Yung star factor nila, star factor ng mga Duterte, ay nandun pa rin. Imagine, ha? For almost 3 years, and in fact, I would argue hanggang sa 2028 pa to, yung demolition job nila by the Dutertes, multi-billion peso demolition job. Kung yung allegedly, yung sinasabi nila on offer was about 150 million of projects and ayuda para ka lang pumirma. Times 240, that's about 36 billion pesos. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila mapababa yung popularity ng mga Duterte, lalong-lalo na si VP Inday. At yun na nga, parang lumakas pa. At ngayon umpisa nang magsilabasan yung mga supporters ni VP Sara